we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. 77% kan mga lugar sa nasyon posibleng makamati nin drought o tig-alang sa second quarter kan taong 2024. Below normal na pag-uran sa Bicol Region, mamamatean sa bulan nin Enero. Ang pag-aandam kan Department of Agriculture asin kan mga paraoma sa epekto kan El Nino aramunta sa report ni Chris Novello. Bulan ning Oktubre ngunyan na taon kan mag-ani ning Paris in the Henry Ilagan kan banwaan ning Minalaba, Camarines Sur. Pirang bulan makalis mag-ani, sibot sindang ngunyan para sa sunod na taranuman ning Paroy. Antisipasyon naman subot ninda ini sa posibleng epekto kan El Nino sa masunod na taon. Tatabing may tubig pa man, kaya sige sunod-sunod ang trabaho may. Pag may naman tubig, pahingalo naman kami. 77% kaya kan lugar sa nasyon ang posibleng makamati ning tag-alang sa second quarter kan 2024. Susog sa datos kan Pag-asa. Paghali kaya sa moderate El Nino, isinakat na iningunyan kan ahensya sa strong El Nino. Susog sa ahensya, mas mamamatian na matinding init kan panahon asin kakulangan sa uran sa bulan ning Mayo sa masunod na taon. By January, ang forecast digdi magiging below normal kita condition ang rainfall kita. So ibig sabihin, mas mababa kaysa sa normal na pag-uran. By February, red ano siya color, way below normal. Katakod ka ini, pigpeprepara naman kan Department of Agriculture ang Rice Competitiveness Enhancement Fund kantidad 10 billion pesos sa posibleng epekto kan El Nino. Patuloy ang pamimigay nitong mga makinarya galing sa RCEP. Recently lang sa Albay namigay tayo ng 88 million peso worth na machineries para sa 35 na farmers cooperatives and associations. Yung PhilRice naman, sila yung in charge sa pamimigay ng mga inbred seed variety ng rice na funded din galing sa RCEP. Inabisuhan man kanahensya ang mga paraoma na aprobitsaran an minsan na pag-uran ngani na makatanom. Maaprobitsaran man subot kan mga ini ang mga drought tolerant na banhi nin Paroy na kayaan matinding init kan panahon. Nangapodan man ang Department of Agriculture sa mga paraoma sa rehiyon na iparehistro ang sainda mga pananom sa RSPSA nganing sa huriin kaso madanyaran ang sainda mga pananom kan epekto kan El Nino may makukuha sindang claim for indemnity sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Dissolved oxygen sa pinakairarom kan Lake Buhi, nagtitinir na hababa sigun sa BFAR Bicol. Lake Buhi Development Office asin ang lokal na gobyerno, igwa naman nin mga nakalatag na interbensyon, tanganing dagos nang maibalik ang marhay na kamugtakan kan sa Indang Danau. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Makalihis ang nangyaring fish kill sa Lake Buhi ka Nobyembre 19. Nagsagibuliwat in water sampling asin water quality testing ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa Danau. Ang resulta, negatibo ini sa tilapia lake virus asin laugman sa standard requirements para sa fish and fishery products and E. coli parameters. Alagad ang dissolved oxygen, low to normal sa surface o ibabaw asin katahawan na porsyon kan Lake Buhi. Mantang ang lake bottom o pinakairarom kan Danau, nagtitinir na kritikal, halangkaw man ang ammonia level. So, itong ammonia level, high siya dahil ma-attribute siya duman sa mga nagkagaradan na sira. So, kaipuhan ta muna na maibalik itong estado kang lake bottom para we can be assured na day na mangyayari o day na mauulit itong fish kill. Nganing maibalik sa dating estado ang Lake Buhi, ang pigkakampanya kan BFAR Bicol, base sa lay,
10% sanakan 1,600 hectares na danaw ang dapat okuparon para sa fish cage operation. Enot nang nagkaigwanin public consultation ang LGU Buhi, kaibanan ang maniba-ibang ahensya asin opisina na nakakasakop sa Lake Buhi. Saro sa mga rekomendasyon ang rehabilitasyon kan porsyon kan Tabahaw River, na orihinal na exit point kan tubig hali sa danaw, kabali na ang mga silt o ati sa irarom. Meron din na nagsuggest ng dredging and yung iba pang mga extreme is to really stop the fish cage operation. Pero kasi during the public consultation may nag-come up din kasi na hindi lang naman because of low dissolved oxygen ang dahilan. Hindi lang naman because of the siltation, but because also of the volcanic activity. Like yung sabi nila may sulfur daw. Ang nasupre na pigsasabi digdi, nakakaiba man subuot pagbulos pababa gikan sa bukid pasiring sa Lake Buhi. May request naman sa FIVOX nganing ini makumpirmar. Suportado man kan pirang fish cage operator ang 10% fish cage operation sa danaw. Alagad ang sa indang pangapudan. Dapat kung implement nila yan, implement nila ng tama at maayos para lahat sumusunod sa tama. Pag sinabing tama at maayos, Wala dapat pinapanigan. Sa ngunyan may pigbibilog naman na pusog na ordinansa kasabay kan public consultations na ma-regulate kan fish cage operation sa Lake Buhi, siring man na mapanimbag sa sisay man na mabayular kaini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tulo irido makalis mabudalan kan sarong motorsiklo ang kasunudan kaining motor sa Naga City. Mga otoridad nagpagirumdom sa mga motorista na pinapangalad ang pag-overtake sa right lane kan tinampo. Si Chris Novello nakatutok. Irido ang tulong persona makalis ang nangyaring aksidente na kinaimbweltuhan kan duwang motorsiklo sa National Highway kan Barangay Concepcion Grande, Naga City. Istorya kan driver kan nabanggang motorsiklo, pasiko sa tuo para magpagasolina. Alagad bigla na sanang nagbangga sa sayang likodan ang nakasunod na saro pang motorsiklo. Irido ang duwang rider and backrider kaini na tulos man idinalagan sa ospital. Trayo pa lang po, nagsisignalate na ko kayan. Ngunyan po, itong masiko na po, may bigla na lang po nagbudal sa makusugon, sinda kaya po palan, ma-overtake, di na sa tao, kaya paspasong kaya. Andaman subot na makipag-areglo si Beldad sa nakabanggang rider. Asin pasalamat na daiman naging malala ang sa indang sinapong lugad. Katakod kaini, liwat na nagpagiromdom ang Land Transportation Office na pinapangalad ang pag-overtake sa right lane kan tinampo para malikayan ang mga siring na insidente. Bagat akong kuyan iyan, 2 lanes man yan, sa right ka ma-overtake. Pero may bagang left kita nag-overtake. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. PUV Modernization Program dapat na subuot na matapos ngunya na Disyembre sigun ki Presidente Bongbong Marcos. Pag phase out o pagkawara kan mga tradisyonal na jeep sa mga tinampo, igwa daw nin epekto sa kultura asin pagkakabisto kan mga Pilipino. Aramon tayan sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, mismong si Presidente Bongbong Marcos na nagsabi na hasta Disyembre 31 na sana talaga ang consolidation kan Public Utility Vehicle o PUV operator sa nasyon nga ning di naman maabala pa ang pigtutulod na public o modernized public transport system sa bilog na Pilipinas. Ang jeep na ini ni Tatay Joseph, iyo ang pinakaenot niyang naipundar sa pagiging pulis. Nabakal niya ini taong 1998. Makapanghinaya nga ni daan na makalihis ang 25 taon ang sa iyang primerong lunadan. Posibleng dain na matugutan na magpasada sa otro taon. Ito mas maray magutak kung masintabo ka. Kung dahil ka magkasintabo dahil man yung 2.7 sayang kakan mako ma'am. Banga man ang sentimiento kan mga commuter sa pagtutulod na jeepney modernization. Ang jeep pa bagang mairiribay ma'am, dakula na po di dakula ang nakakasakay, dakula tawong nakakalula tapos sa mga arog po kayan, mga arog sa mong nagtitinda, ang mga itong mga daradara ni Ming arog kanin, niyo, gulayon, yan po mas marahay sa muyat. Namimiss ko ang mga jeep. Iyo iyan an. Ay siyempre tayo ito ang pinagdakulaan. Iyo ito ang pinagdakulaan kong pinagsakyan. Sigun sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro, cultural icon ang jeepney na pag nahiling kan sarong tao, madaling mabisto na sa Pilipinas iyan asin nagpapabisto sa mga Pilipino. Kaya importante man na mapreserbar ang pagkakabisto na ini asin da mapara sa kultura kan Pilipinas.
So, naiintindihan ko yung pagpapalit at pagmamodernize. Pero sana, hindi yung Egypt na sa totoo lang ay minibus na nagpapanggap na isang jeepney. Hindi naman siya jeepney niloloko lang tayo. So sana ang ipapalit talagang andun pa rin ang hugis, itsura ng isang traditional na jeepney. Hasta sa Disyembre 31 na sa naman ang deadline kan consolidation para sa PUV operators, ang mga makakapasa kaini. Iyon na sa naman ang tutugutan na traditional jeeps na makapasada sa laog nin 6 na bulan sa promesang aasikasuhon na ang sa indang transition sa modernized jeepney. Sigun sa Piston Bicol, bako gabos ng mga operator, kooperatiba o korporasyon sa rehiyon, kayang makakomple sa modernisasyon. Ang iyan po nga niyan magabat kayan, dahil man po sa makibang kong mapautang kayan, kadaklan baga digling mga kooperatiba na, mga consolidated na, sa mga loan application nila, hanggang ngunyan loan application man nila yun. Wala nga ni piling budget, ito ang problema kay Ines. Ang kahagadan kan Piston Bicol Kate makalihis ang December 31 deadline tugutan man ko ta nagiraray na makapasada itong mga day naka-consolidate asin tawanin confirmation nganing makaparehistro sa LTO. Sarupan ay konsiderar subuot kan gobyerno ang rehabilitasyon kan traditional jeepney imbes na modernisasyon kung sa ina mas dikit man o day nakaipuhan panin milyon nganing marealisar. Sa agaman Kate nakaschedule ang nationwide transport strike kan pirang transport group sa nasyon komo pagprotesta sa PUV modernization program. Ang Piston Bicol plano man subuot na magbali digdi kung igunin direktiba hali sa indang national group nganing mailaban manindaan sa indang mga kahagadan na ini. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halangkaw na presyo kan bagas sa mga merkado publiko sa Naga City asin Camarines Sur mantinido. Posibleng pagmahal pa kaini antes an Pasko, piga antisiparan kan mga paratienda. Uya ang report ni Jessica Calinog. 48 pesos hasta 65 pesos per kilo ang presyo kan mga bagas sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Depende iyan sa klase kung regular, well-milled o branded. Mahal talaga. Inahagad me na maging mababa naman lalo pa magpapasko. Limited lang po, itong tama lang na sapnaon po baga. Yun lang po garo yan ang garo kontrolado lang po ta siyempre mahanda man po sinda. Sigun ki Mercy, nagwawara-wara ang supply ngunyan kan bagas. Kaya dakula ang posibilidad na mas magmahal pa ini mantang paparanian kapaskuhan. Ang 48 pesos na bagas, pwedeng magsakat sa 52 pesos na sa masunod na mga aldaw. Ang birintahan po ngunyan, may mga parabakal ko ta, kundi lang mayo man sinda na ko ang barabarato. Di, mahanap ko ta na kami ning baratong bagas. Maaman. Sa merkado publiko kan Banwaanin o Kampo, 52 pesos na ang pinakabaratong bagas. 58 pesos man ang pinakamahal. Kaya si Flora, pigpapatos na per kilo ang pigtitindang bagas. Mabinta siya. Madali na siyang patoson sa plastic. Mga makaling 5 kilo, tulo. May abiso naman na naresibe si Tessie hali sa iyang supplier na pwedeng magsakat pa sa 60 pesos ang kilo kan pinakabaratong bagas. Mahal si Bakal Kamparoy din. Pag inanuna ninda, siyempre ipapa-purchase man ninda, mahal man. Para balanse. Ang pirang komprada, mas mahal pa ang bakal nin Paroy kumpara sa presyohan kan National Food Authority na 19 pesos hasta 23 pesos kada kilo. Saruman ini sa mga angat ngunyan sa NFA Camarines Sur sa pagsustinir kan bastanteng buffer stock sa Camarines provinces. At the end of the year, ang ating buffer stock is still kaya pa rin natin mag-respond in times of calamity. Pero for next year, sir, kailangan na nating dagdagan po yun. So si NFA naman ay patuloy na bumibili ng palay para maka-accumulate tayo ng buffer stocks sa ating mga local farmers. Nangangapodan man ang ahensya sa mga paraoma na kung mapupwede, dawa porsyon sa nakan sa indang gusi, ipabakal sa inda sa sunod na anihan. May programa man ang NFA Camarines Sur na pwedeng sinda na mismo ang mag-pick up kan mga ipapabakal na paroy.
Magkoordinar sana sa saindang opisina para sa schedule. Kaibanan si Jovel Obiso asin Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong sitio sa Banwaan kan Virac Catanduanes na haros tulong dekada ng mayo nin kuryente, napailawan na kan National Electrification Administration asin Fiselco. Uy ang report ni Rosie Nieva. Mas magiging makulor asin maliwanag ang selebrasyon kan Kapaskuhan kang nasa 13 kaharungan sa Sitio Nainod, Barangay Kalatagan, Tibang, Virac, Catanduanes. Makalihis kaya ang haros tulong dekada na mayong supply nin kuryente sa nasambitan ng lugar, dagos na ining napailawan kang National Electrification Administration asin Fiselco o First Catanduanes Electric Cooperative. Huli kay ni daimali kayang maging emosyonal kan residenteng si Gregorio Camacho, makalihis pighiras an sa iyang naging buhay sa laog nin 30 taon na mayong supply nin kuryente. Sigun sa iya, naglalakaw pa sinda nin pirang metro nganing magbakal nin gas para sa gasera. Alagad hunyan, mas magiging magian na subot ang sa indang buhay urog na tuyong banggi. May gitna 30 taon na wala kaming nakikitang liwanag. Kung walang gas, naghihirap kami. Kaya ngayon, na may kuryente na, laking pasalamat namin sa nagbigay ng biyaya sa amin. Sigun sa Kapitan kan Barangay, dakulang tabang ang programang Sitio Electrification Program o SEP kang niya asin Fiselco, kaya narealisar ang haloy ng pangaturugan kan mga residente kanasambitan ng sitio. Sa tagal po namin na nandito, ito pong mga constituents namin, it's more than 3 decades or 30 years po na wala silang kuryente, na sobrang hirap po nila. Mientras tanto sa irarong kanasambitan ng programa, pati ang linya sa laog kan harong, kontador, bombilya, transformer, asin poste ang sagot na kang niya. Apuera kaini, natawan pa ang nasambitan ng mga benepisyaryo nin libreng electric fan. Inisirob si Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na nagdadanay an amihan asin Easterlies sa satuyang nasyon. Ang duros amihan iyo an malipot na duros gikan sa Siberia o mainland China. Mantang an Easterlies naman an mainit asin maarasahas na duros na gikan sa dagat Pasipiko. Apara sa duwang weather systems, posible man ang localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin pag-uran sa bilog na Bicol region. Apara sa Catanduanes asin Camarines Sur. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon. Mga kapuso, naghahanap ka ba nin magagayon na lugar na pwedeng pasyaran ngunya na holiday season? Perfect dyan ang binukasan na Christmas Village sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon kung saan day mapahure ang magayon o gayon kan mga disenyo. Kadakol pang mga Christmas treats na masabat sa mga bisita. Igwa kaya nin mga booth ang pirang pagkakaan, arog kan hotdog, popcorn, candy, cake, asin iba pa, kung saan agaw atensyon ang mga disenyo na mahihiling sa laog kaini. Huli kaini talaga namang pigdadayon nin mga tao ang lugar tuyong banggi. Inaabangan man ang bisperas kan Pasko kung saan piglalaoman na mas dakul pang mga regalo ang pwedeng maresibi kan mga mapasyar sa lugar. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong estudyante kan dakulang pampublikong eskwelahan sa Naga City, nakuananin pigtutubudang pinaalang na dahon nin marihuana. Insidente, ikaduwa na ngunya na bulan ni Disyembre na ikinakaalarma na kan eskwelahan. Tutukan sa report ni Chris Novello. Sarong grade 7 student kan Camarines Sur National High School ang nakuananin pigtutubod ng pinaalang na dahon ning marijuana. Sigun sa report, may sarong estudyante na nagsumbong sa security officer dapit sa pagpapakal ng illegal na droga kan saro pang estudyante. Napag-araman na ininaan ni kaduwang insidente ngunya na bulan na may estudyante na nakuanan ng illegal na droga sa loob mismo kan sa indang eskwelahan. Actually iyo, kaya nga ni since then, lagi kaming masasabi kung ano yung mapagmatsyag ng masyado. Kaya
medyo nadidikit-dikitan may makuayan. Gusto sabihin, ako po maski makulog sa buot na akoon, pwedeng nakalaog na talaga sa eskwelahan. Uli sa mga insidenteng ini, mas papahiguton pa sa buot ng kooperasyon sa mga estudyante asin inspeksyon sa mga ini sa paglaog sa bisinidad kan eskwelahan. Mientras tanto, nasa pangangatama ng ngunyan kan CSWD ang grade 7 student na nadako paning marijuana. Ma-undergo din po siya ng counseling. Tapos kung ano po ang advice ng court, kaya lang siya pala ay 13 years old pa lang siya, so wala pa siyang criminal liability. We are nasa intervention program lang siya. Liwat man na nangapoda ng opisina sa mga magurang na mangnuhon asin aramon ng mga aktibidad kansay na mga aki para maibitaran ang mga siring na insidente. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Hasta sa ngunyan, problema man giraray sa banwaan kan Daet Camarines Norte ang gabat kan trapiko. Huli kay ni maut kan Daet Municipal Police Station na mabago ang traffic scheme sa nasambitan ng banwaan. Nagkukundusir manin sa diring pag-aadal ang kapulisan, tanganing masusugkon sa intalaga nagpupuon ang problema sa trapiko. Hahagadon man kan PNP ang tabang kan DPWH sa pirang lugar na magiging problema ang pirang lane kan tinampo, crossing asin mga left turns. Maski ang mga traffic signages, papakarhayon man subuot kan mga otoridad. Naglalauman ang kapulisan na ikukonsiderar kan lokal na gobyerno ang sa indang mga rekomendasyon tanganing masolusyonan na ang problema sa trapiko sa banwaan. After analyzing the situation of the traffic situation here in Daet, we have conducted series of activities, series of planning, and then of course nagkaroon kami ng series of studies. Maati asin nagkokolor tsokolateng tubig hali sa gripo sa banwaan ni Milaor, Camarines Sur, haloy na subuot na agrangay kan pirang residente. Simbag kan ipigrereklamong supplier asin magiging tugon kan LGU, aramon ta sa report ni Chris Novello. Baku ini kape o tsokolating tinimpla sa sarong balde, kundi tubig na nagluluwas sa gripo kan pirang residensya sa barangay San Miguel sa banwaan ng Milaor, Camarines Sur. Water is life subuot, alagad para sa residenteng si Anastasio na isubot mapakinabangan ng tubig sa supplier kan banwaan. Naglala si service dahil kaito ang nagluluwas pa man na tubig, sabi kayan mas malinaw, mas pwedeng mainom. Ta naglalagsin na kayo ng chlorine. Alagad kan paglaog na po kang kontraktor na yun na taga Pampanga, luyahon na po ang serbisyo. Ang masakit pa po pag nagreklamo ka, sabihan ka po magpaputol na lang yan ka mo. Susog sa nagkapirang residente kan banwaan ng Milaor, Camarines Sur na nakakabit sa saindang water supplier digdi sa banwaan. Dahil sila nagkukuha ng tubig sa saindang water supply ng hutang iba, naglalaom na sana sa araw kay ning jetmatic o bomba para may makuanan ng supply ng tubig. Nagsurat naman subuot si Jalino sa LGU para ireklamo ang serbisyo kan water supplier. Nakapalaman sa simbag kan LGU, natatawan ng daning panahon ang supplier na gibuhon ang sa indang obligasyon. Questionable man subot ang pag-operar kan water supplier sa banwaan. Nihulit na 360 days na subot ang itinaod digdi pasado sa kontrata kan taon pang 2021. Alagad nagpadagos ini sa pag-operate hasa sa presente. Nagsayo mga una magtaong komento ang manehamento kan water supplier kan banwaan. Mantang padagos bang kinukuha na ning pahayag kan GMA Regional TV. Balitang Bicolandia ang LGU Milaor. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kadakol na paagi tanganing ipahiling ang pagiging makabayan kan sarong Pilipino. Kabali na digdi ang pagbisto sa mga aktibidad kan mga nakaaging panahon arog kan manlaen-laen na pre-colonial martial arts. Napigtutok doon yan kan sarong grupo sa Camarines Norte. Obheto kaini na maipahiling sa mga bagong henerasyon na igwamanin sa diring martial arts ang Pilipinas na dapat buhayon asin tawan importansya. Kabali digdi ang sa diring bersyon kan mga Bicolano na inaapod na estokada rapado o may pagkapareho sa arnis de mano asin an kale o an pakikipaglaban gamit an patarum arog kan bolo. Sa ngunya nakikipagtabangan man ana LGU sa nasambitan ng grupo tanganing makabilog nin cultural presentation sa mga pasyaran sa probinsya na makakatabang tanganing mas maipabisto ang original Filipino martial arts na makakatabang man sa sektor kan turismo.
Magagawa kami ng mga advocacy presentation, lecture, discussion, and ganun na rin ang pagtuturo namin ng Filipino martial arts sa ating mga auxiliaries unit and youth para ma-develop sa kanila ang patriotism, nationalism at disiplina. Sa sarong pambihirang pagkakataon, naging sentro sa sarong art exhibit, ang gayon kan bilog na banwaan kan San Vicente, Camarines Norte. Ang one-man exhibit na ini na inaapod na Arcadia kan artist na si Roderick Imperio na ginibo sa sarong mall sa banwaan kan Daet asin bukas sa publiko hasta sa Disyembre 22. Ang tataramo na Arcadia, ang simbolo subuot kan katuninungan, pagiging simple, alagad may pagkaelegante na banwaan kan San Vicente. Nagpasalamat man ang lokal na gobyerno huli tadakula subuot ang maitatabang kaini kan nasambitan ng mga obra ni Roderick sa pagpapauswag kan turismo kan banwaan. Lahat ng ginagawa kong painting, ako mismo yung kumuha, kinapture ko yung place kung saan ko talaga nakita yung ganda nung ano. Tapos yun, nilalatag ko siya sa canvas. Mga kapuso, 12 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.